Iba't ibang progresibong grupo ang walang awat sa paglalabas ng saloobin kontra korupsyon. Makibalita tayo sa Luneta, naroon ang ating agenda anchor na si Corina Sanchez Rojas. Corina, go ahead. Hi George, magandang araw sa inyong lahat dyan sa studio at mula dyan nandito naman kami sa Padre Burgo sa pagitan ng Rojas Boulevard at Bonifacio Drive. Maraming kalye dito ang sarado kaya dito namin naisipan sa medyo buntot ng mga tao na papunta doon sa Rojas Boulevard. Sa ngayon ay punong-puno na. Kasama natin dito ngayon si Ginoong Teddy Casino ng Bayang Group o Grupo ng Bayan para magtanong ng ilang mga bagay. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang tanghali. Tanghaling tapat. Nandito tayo sa Sobrang ilalim init. ng Opo. araw. Pero pinaghandaan natin ito. Mabuti na lang at hindi bumagyo tulad ng inaasahan ng ilan, ano? Totoo. Oo, nagkatotoo Medyo nga. masyado lang yatang uminit naman. Oo nga. Pero sir, ito, are you happy with the turnout? Oh yeah. Masaya kami lalo na yung partisipasyon ng mga kabataan. Oo. Dahil alam natin ang kabataan pati sa ibang bansa sila ang nagdadala talaga ng mga protesta laban sa korupsyon. Pero it's a very broad audience, multisectoral, may mga artista, may mga taong simbahan, may mga drag queens. Oo. Lahat nandito, buong Pilipinas po nandito. Nandiyan pa nga si Batman. Ay, Na-interview ko si na si Batman, Batman. oo. May Justice League of the Philippines po dito. Okay, so hindi kayo nababahala na iba't ibang grupo ang narito? Dahil sabi nga nila, merong kaliwa, may kanan, may anti-Duterte, pro-Duterte, etc. In fact, we wanted na lahat ng gustong pumunta, basta laban sa korupsyon pumunta. Nasabi naman namin kahit yung mga DDS o yung mga BBM groups, open sila. Wag lang silang mag-expect na yung kanilang mga iniidolo makakatakas sa batikos. Ayun. At tingin ko naman naintindihan ng lahat na ang issue kasi dito, kung ano man yung politika mo, ano man yung kanino ka man na kumikiling, pera natin yung nawala At kailangan talaga may managot from both camps. Mayroong mga, sa ngayon nakikita ko sa mga Reels, sa mga TikTok, sa mga Facebook post, meron na po talaga mga personalidad na pinapako na sa krus, kumbaga, Kumbaga, gusto na nilang pakulong, bakit hindi pa daw nakakulong yan? Bilang isang mamamahayag, sanay po ako sa due process at yan po ang ating sinusundan. Sa ngayon, sa palagay po ba ninyo, may sapat ng ebidensya sa kahit sinong personalidad na hulihin na at ikulong na? Alam mo, ang taong bayan kasi naghahanap talaga ng hustisya. Matapos ang ilang dekada na ito, lalo na ditong nangyari yung mga baha at na-realize ng mga tao na 60 to 70% ng pondo napupunta lang sa bulsa ng mga korap na politiko, mga kontraktor, mga opisyal ng gobyerno, talagang kanina pa paulit-ulit, dapat may makulong. Ayun. Ang challenge ngayon yung sa ating mga otoridad, whether it is Congress, Senate, or the Ombudsman, bilis-bilisan nila yung kilos nila. Kasi nandyan naman, mukhang may ebidensya na silang hawak, pero sa nakikita natin ngayon, parang striptease ang lumalabas. Kung kaninong interest, tsaka lalabas yung kaunti, pero may magko-cover naman, yun yung kinaiinis ng tao Na nandyan na but Painot-inot pa. kita na yung substandard na bakal, kita na yung substandard na semento, bakit walang nananagot pa rin? Ayun. Okay, so tungkol naman po sa mga ginagawa umanong hakbang ng gobyerno para ito ay mapabilis ang proseso. Kayo po ba isang-ayon sa komposisyon ng ICI? ICI ba o ICC? Oo. Yes. Kami naman wala kaming maki-question doon sa qualifications ng mga taong nandyan. Pero ang isang medyo tingin namin nagpapahina dito yung kakulangan ng kakayanan ng ICC. ICI. Tama, Oo, ICI. ICI. Oo, na Ayan. mag-compel on pain of contempt ng kanilang mga hinihingan ng data o yung kanilang mga sinasabina. At saka paano kaya nila matatapos lahat yung tatatlo sila? Yun pa. Hindi kaya pwedeng, di ba sir, yung kunin mo lahat ng sundalo, kunin mo lahat ng PMA. Lahat kayo, meron kayong iimbisigahan na isang kontraktor. Para sabay-sabay na everything all at the same time. For the scope ng trabaho na binigay sa kanila na napakalapad, and then yung kanilang authority na mag-imbestiga, parang hindi tugma. Siguro, mas mabuti, 3 kaso na lang o 4 na kaso. Pero yung ganon, it's a recipe for ilang taong mag-iimbestiga yan. In fact, there is an agency na
may experience, may authority, may capacity to do that, yan yung ombudsman. Eh bakit di pa mag-appoint na lang ng isang truly independent, matinong ombudsman? At yun, kaya nilang gawin yan, pati sa Commission on Audit. Bakit kailangan pang dumaan sa ICC? But siguro yan ang play nila to show na may ginagawa ang administrasyon. Pero nakita na natin yan in the past, magtatayo ng ganitong body, ng ganitong committee, and then wala rin mangyayari in the end. So ang mga tao, ano yan? Wait and see. Nag-aantay, ano ba talaga yan? Ano bang makikita natin dyan? Pero definitely, ang sinasabi ninyong non-negotiable, kailangan may managot. Definitely. Oo, hindi ba? What do you think about... At hindi lang yung sample na Opo. isa-dalawang kontraktor, isa-dalawang politiko. Eh kasi maano yun, lumalabas naman talaga sindikato ito eh. So yung buong sindikato dapat... At kultura. Halos kultura na. Mas pangmatagalang Ang pagsolusyon sabi po yan. nila, 10 taon. From 10 years back ang investigasyon, good luck. Dahil ang dami-dami po niyang pangalan na lalabas. Oo. Okay, sir, what do you think about Secretary Boying Remulla being fielded as ombudsman? I mean, ito'y pinag-uusapan pa Pwede lang bang naman. bumanter kay Corina po? Ang problema kasi pag yung ombudsman mo masyadong identified sa presidente, mawawala ng kredibilidad eh. Palagay ko may iba pang pwedeng mahanap sila na medyo hindi magdududa ang tao. Kasi alam mo ang history ng ombudsman, parang ang nilalagay ng presidente dyan yung magpoprotekta sa kanya sa pag hindi na siya presidente. Dapat matigil na yung ganung practice. Opo. Ano naman sa palagay ninyo? Anong pong opinion ninyo? Hindi ko pa kayo nakakausap tungkol sa pagbibitiw sa tungkulin ni Speaker Martin Romualdez. I think ano na siya, self-preservation yon. Talagang he was on his way out. Pero again, hindi titigil sa simpleng pag-alis lang sa pwesto, whether it's Chis Escudero or Martin Romualdez. Yung accountability goes beyond yung pagbibitiw lang sa pwesto. Are you hopeful about Boji D as the new speaker? Galing din siya sa political dynasty, malapit din siyang tao ni alyado ni Pangulong Marcos. So, taas ang kilay ng lahat. But syempre, bigyan natin siyang pagkakataon na patunayang hindi totoo ang agam-agam sa kanya. Sa palagay po ba ninyo ay labas na sa posibleng pagkakasangkot ang Pangulo mismo o ang kanyang anak? Siya ang naglabas si BBM Yes. ang naglabas ng listahan ng 15 biggest contractors. Correct. Pero siya rin ang pumirma ng budget. Siya rin ang nag-propose ng mga budget na naando na yung mga flood control projects. Alam natin, yung, di ba pinag-uusapan sa Senado, yung hatian ng loot. Common knowledge sa maraming nakakatrabaho sa gobyerno na yung loot na yan, most of the time, it goes all the way up. Ngayon, ang challenge yan, may lalabas bang magsasabi o Right. ebidensya. But at least sa usapin ng command responsibility, sa usapin ng siya ang final na pumirma ng budget, pumayag na pumasok itong mga insertions, of course, may pananagutan ng presidente. Just like President Duterte before, nung time niya, may pananagutan din siya. At yun ang tingin ko gusto ng mga tao eh. Walang sacred cows dito dapat. Ilabas na yung dapat ilabas para nga naman magkaroon na talaga tayo ng cleansing. Kasi otherwise, paksyon-paksyon lang ang makikinabang at maiipit. Dahil kung hindi, posible bang may kasunod si Pangulong Duterte sa ICC? O tsaka paulit-ulit na lang yung magiging I mean, if we don't get justice in the Philippines, posibleng Awa meron- sa ICC. Ibang ICC. ICC sa The Hague. May kasunod na si Pangulong Duterte sa The Hague kung walang mahanap na hustisya dito sa Pilipinas. I think ang next na court of public opinion will be the 2028 elections. Baka yun ang magiging husga puna. Pero syempre, depende lahat yan sa mga informasyon at mga ebidensyang lalabas in the next few weeks. So or to you, months. evidence is still important. Of Mabilis course, lang. of course. Marami pong mga pangalan ang lumabas. Madaling magsabi ng mga pangalan. Pero magtataka ka rin, bakit naman nila babanggitin yung mga pangalan na yon? To you, evidence is still important and the trail. Oh yeah. Hindi kaya mahirap Yung mga po yun? pangalan, mga leads yan eh. Oo. At saka dahil kung sila yung nakapirma, sila yung contractor, sila yung proponent, natural. Right. Ang challenge dyan, yung paano natin malilink yung mga pera sa ibabaw ng lamesa, kanino nang galing, Yes. kanino napunta. Yun ang challenge ng mga investigador. Opo, kasi kahit bank secrecy, marami namang pagtataguan ng pera. Pwede Ayun, sa ilalim ayun ng kama, sa baol. Ayun na. Pero nakakalungkot ngayon,
Hindi na under the table above the table na ang pera. Oo nga. So important, yun ang challenge. Malakas ang loob nila dahil walang ebidensya, walang testigo until there is. Yes. Kaya mahalaga naman yung mga whistleblowers na yan. Ayun, oo. So you also agree na dapat mayroong mga state witness? Yes. Pero may pamantayan yan di ba? May requirements naman ng state witness. But of course, yung ganyang mga sindikato, hindi mo mabubuwag yan kung walang insider na magsasabi. Ayun, oo. Kailangan lang, yung insider, talaga namang hindi siya yung unong may pananagutan dyan. Ayan. So didiretso po kayo ng People Power Monument after this? Yung contingent po ng bayan, magmamarch kami to Menjola. Doon namin tatapusin yung aming araw. Kasi as you know, anniversary ng martial law ngayon, Menjola has always been a sacred ground Oo. for the anti-dictatorship struggle. Pero yung iba naman dito, dediretso na sa EDSA People Power Monument. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank Sir you, Teddy Corina. Casino. George, back to you in studio. Well, Corina, nakikita nga natin nga very diverse, very vibrant yung nakikita natin sa background mo, no? At pinag-uusapan nga dyan kanina, partner, Ann. Well, sabi nga ni Teddy Casino, dapat managot ang dapat managot. So, Corina, what will happen next? Ano bang i-expect natin pa dyan sa Luneta? Dito sa Luneta, parang may programang nangyayari ngayon. Si Director Joel Lamangan ang sinasabing nag-organisa ng programa. No? We've known Director Joel Lamangan as an activist and hindi naman siya nagkulang. Nandoon sa bandang dulo ang programa. Kaya bigla kanina, ang mga tao dito ay kalat-kalat. Sabi ko, nag-disperse na ba itong mga ito? Yung pala ngayon pa lang sila talagang nakaharap lahat doon at dito sila namamalagi sa ngayon. I think their permit is up to 12 noon, right? Hanggang alas 12 lamang po ba? Sabi naman ng authorities kahit Hanggang mamaya. walang ano. They're very lenient. Unlimited ba? Oo, nandito sa tapat Unlimited. namin yung mga Actually, sundalo. wala nga Ipakita kaming mo yung mga sundalo. Eto, ayan, mga sundalo. Bawal daw silang interviewin, sabi ng boss nila. Pero hayahay, dahil wala namang kaguluhang nangyayari dito ngayon, George. It's a very diverse composition. It's a motley crew, sabi nga ng iba. Pero wala namang nanggugulo. At yung mga kabataan, mga bata sila dito, parang mga anak ko na. Nagkaka-problema lang naman tayo pag naghigpit Ayun. Otherwise, ang mga tao naman Right. chill lang naman ng mga Correct, protesters. correct. I believe to many of these young people, this is the very first, very big rally that they've attended. So para na rin sila nag-field trip. Pero meron namang purpose o meron namang dahilan. So maraming salamat, George. Hanggang mamaya, patungo naman ako sa People Power Monument. Alright, sige, maraming salamat, Corina Sanchez Rojas. Babalikan ka namin sa People Power Monument, as you mentioned.